Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-58 na kabanata ng Noli Me Tangere. Siya ang dapat sisihin. Mabilis na kumalat sa buong bayan ng balita ang ililipat na ang mga bilanggo. Sa halip na pag-asa, nadala ito ng matinding takot at pagdadalamhati. Nagkagulo ang mga pamilya ng mga bilanggo, parang mga nawawalang ulol, patakbo-takbo mula kumbento, kwartel, hanggang munisipyo. Umaasang may makakalap silang balita o mahihingi pang tulong. Ngunit puro kawalan ng sagot ang sumasalubong sa kanila. Nabalot ang paligid ng iyakan, panaghoy at desperasyon. Dinagdagan pa ng alperes ang mga bantay, kaya't anumang lumapit na babae ay sinasalubong lamang ng pag-ulit at pagtutulak ng dulo ng rifle. Lalong nawalan ng saysayang kapitan. Wala itong nagawa para sa mga kababayang nagmamakaawa. Patuloy naman sa paglapit ng mga pamilya ng bilanggo. Ang malalakas ay paruot parito, ang mahihinay bumabagsak na lamang sa lupa, umiiyak habang tinatawag ang mahal sa buhay. Sa ilalim ng tindi ng init, wala ni isang nag-isip na sumilong. Nakita si Doray, ang asawa ni Don Filipo, palakad-lakad at umiiyak habang karaga ang sanggol. Pinayuhan siyang umuwi dahil baka magkasakit ang bata, ngunit sagot niya ay wala nang saysayang buhay ng anak kung wala nang amang uuwian. Sa isang tabi naman, sa Kapitana Tinay ay tinatawag ang anak niyang si Antonio. Si Kapitana Maria, bagamat matatag, ay nakatingin lamang ng malalim sa rehas kung saan nakakulong ang kanyang kambal, ang tanging anak niya. Naroon din ang biyenan ni Andong, galit at nagbabantang huhugasan daw ng dugo ang pananakit ng mga gwardiya sibil. Para sa kanya, walang katarungan sa pag-aresto at pagpaparusa sa manugang niyang wala namang ginawang masama. Ngunit sa gitna ng pag-aalboruto niya, may isang babaeng bumuntong hininga at nagsabing si Don Crisostomo Ibarra ang dapat sisihin sa lahat. Nakahalo sa karamihan ng guro at si Maestro Juan, kaupo na kaitim, para bang nagluluksa na sila para kay Ibarra. Nadama nila ang pagkadawit ni Ibarra sa haguluhan ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Pagsapit ng hapon, dumating ang isang karitong hila ng 2 toro. Gusto sanang gibain ng mga anak ng mga bilanggo ang kasakyan upang pigilan ang paglipat, ngunit pinigilan sila ng Kapitana Maria. Baka raw mas mapahamak pa ang mga ito kung magwala sila. Ilang sandali pa, nagmartsyang palabas ang 20 sundalo at pinaligiran ang kariton. Isa-isang lumabas ang mga bilanggo. Si Don Filipo, nakagapos at kahit nakangiti kay Doray ay agad siyang iniharang ng mga sundalo upang hindi siya mayakap. Antonio, humahagulgol na parang bata, dahilan upang lalo pang umalingaw-ngaw ang iyakan ng kanyang pamilya. Andong, ang sinto-sinto, nagtatalon at umiiyak nang makita ang binang nagbigay babala kanina. Albino, ang dating seminarista, gayon din ang kambal ni Kapitana Maria, nakaupaseryoso at may matatag na tindig. Pinakahuli, si Ibarra. Hindi nakagapos ngunit napagitnaan ng 2 sundalo. Maputla, tila pagod at puno ng agam-agam, humahanap siya ng kahit isang mukhang nakikiramay sa kanya, ngunit sinalubong lamang siya ng malalakas na sigaw ng galit. Iyan ang dapat sisihin! Siya ang may kasalanan! Bakit siya hindi nakagapos? Samantala, may boses naman na nagsabi,
Walang kasalanan ng aking manugang pero siya ang nakaposas. Upang hindi lumala ang gulo, sinabi ni Ibarra sa mga bantay, "Gapusan niyo ako." Hindi raw iutos iyon sa kanila, ngunit mariing dinugtungan ni Ibarra, "Gapusin niyo ako, kundi tatakas ako." Kaya't iginapos nila siya tulad ng iba. Lumabas ang alperes, armado at may kasunod pang maraming sundalo. Bawat bilanggo ay may kaanak na umiiyak at nagmamakaawa para sa kaligtasan nila, maliban kay Ibarra. Si Maestro Juan at ang guro ay biglang naglaho at walang sino man ang lumapit sa bayaning minsang pinuri ngunit ngayon tinuturing ng salot. At sa gitna ng lahat, lumapit si Doray kay Ibarra at humagulugol. "Ano ang nagawang kasalanan ng aking asawa at anak sa iyo? Tingnan mo ang sinapit nila." Sa eksenang iyon, naramdaman ni Ibarra ang bigat ng kapalarang ipinato sa kanya. Hindi lamang siya ang sinisisi, kundi pati ang inosenteng nadadamay sa kanya. Sa kabuuan, itinatampok ng kabanata ang malalim na takot, pagdadalamhati at mabilis na pagbaluktot ng katarungan. At higit sa lahat, ipinakita nito kung paano tintulak ng lipunan na gawing salarin si Ibarra kahit wala pang sapat na patunay, sapagkat sa mata ng mga taong takot at naghahanap ng sisisihin, sapat na ang pangalan niya upang maging pinagmulan ng lahat ng trahedya.